So may I invite everyone to stand up and let's read together that verse. John 19 verse 30. Okay, ready? Go. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. So, you may now be seated. So, we'll just go through this text. It's like recap ng text na ito. Again, we have a limited time, kaya hindi natin titingnan ito ng malalim o detalyado. We will just go through this chapter and we will look at the response of every people na mentioned today and ang kanilang response kay Jesus. So the first thing is in this story is yung first scene ay ang pagharap ni Jesus kay Pilato upang hatulan siya. So but Pilate tried to set free Jesus, pero kasi sabi niya sa verse 4, kung titingnan niyo sa verse 4, wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya. So kahit si Pilato, sinabi niya sa mga Hudyo na wala siyang nakikitang dahilan upang hatulan si Jesus. So what he did is, pinahagupit na lang niya si Jesus para to satisfy ang mga tao. Ginawa ang paghagupit using this wife na may ilang mga tali na may nakabaon na mga buto at metal na pwedeng punitin ang likod ng tao kapag ito ay hinampas. So you can imagine yung paglatigo kay Jesus na punit-punit ang balat ni Jesus, ang likod niya, nang siya'y hinampas. So, pinahagupit ni Pilato si Jesus to satisfy those chief priests and these people na gustong paparusahan si Jesus. And after ng paghagupit, so dinala siya ng mga sundalo sa loob, and you know the story, tama? Nilagyan siya ng koronang tinik, pinilit na ibinaon sa kanyang ulo. And so, this shows how wicked at kalupit ng puso ng tao kapag pinaghaharian ng kasalanan. Okay? So, but despite of this, natiling matiisin si Jesus, di ba? And nanatili siyang tapat. Hindi siya lumaban o nagsalita ng masama. So, nang dinala na si Jesus palabas, may koronang tinik sa ulo, and remember, di ba, sinuotan siya ng balabal, purple na robe, and the soldiers were mocking Jesus na yung pagmak nila, they don't believe na si Jesus ay king. So, nilabas nila si Jesus ng duguan after na hinagupit siya. Sinabi ni Pilato, so, look at this man. Sinabi niya sa mga tao, look at this man. So, he was hoping na maawa sana ang mga tao and they will allow na palayain si Jesus. But, pinilit pa rin ng mga chief priests, ng mga religious leader and those officials na in-encourage nila yung mga tao na isigaw na ipako si Jesus sa cross. Tama? Yan ang mababasa natin sa kwento. Dahil sabi nila, sinasabi niya ang anak siya ng Diyos, he should be crucified. So, that is blasphemy para sa kanila. So, natakot si Pilate at muling nagtanong kay Jesus, but hindi sumagot si Jesus, and nag-boast si Pilate tungkol sa kanyang kapangyarihan. Sabi niya, may kapangyarihan akong palayain ka, at may kapangyarihan ako din na hindi ka palayain. But sinabi ni Jesus in verse 11, if you look that verse, hindi ka magkakaroon ng kapangyarihan sa akin kung hindi iyan ibinigay sa iyo mula sa langit. So, the Father permitted it na hatulan mo ako ngayon to fulfill the prophecy. Basically, ito yung sinasabi ni Jesus. Now, as the story goes on, we know na rineject ng mga Jews si Jesus bilang king. So, Pilate tried to set free Jesus, but the Jews cried out in verse 12. Tingnan niyo sa verse 12. Kung palalayain mo ang tao na ito, hindi ka kaibigan ni Caesar. So they manipulate
Pilate sa pamagitan ng pagcast ng doubt na hindi tapat si Pilato kay Caesar. O sa ating papanahon ng pinaka-presidente ang equivalent ng Caesar or equivalent ng king. So o yung pinakamataas. So Pilate showed Jesus to the people as king, but sinabi ng mga religious leaders sa verse 15, wala kaming king kundi si Caesar. This is a sad na pangyayari po that they rejected Jesus as their king and Messiah. So ang mga Hudyo ba, if we would think and ask, kung ang mga Hudyo ba ay tunay na taga-suporta ni Caesar, humahanga kay Caesar? No. Ang totoo ay kinasusuklaman nila si Caesar o ang pangalan ni Caesar. Ayaw nilang magpasa ilalim sa mga Romano. But they know the weakness of Pilate. So that's why they said na ang aming king ay si Caesar, pero sa totoo, sa kanilang puso, hindi nila gusto si Caesar. So alam nila na gusto ni Pilate na mapanatili ang favor ni Caesar sa kanya. And so that's why the Jews told Pilate, taksil ka sa Roma at kay Caesar kung palalayain mo si Jesus. So hindi gusto ni Pilato na marinig ito ng mga nasa Roma dahil baka mawala ang posisyon niya. And that's why mas pinili niyang unahin ang politika kaysa gumawa ng tama as a judge. Dinala ni Pilato si Jesus sa labas. Remember the story? Umupo siya sa upuan ng judgment at sinabi sa mga Hudyo, ipapako ko ba sa cross ang hari ninyo? They responded, wala kaming king, kundi si Caesar. Sa sagot na ito, this shows kung gaano nila tinanggihan at kinamumuhian si Jesus. Dahil mas pinili nilang ipahayag ang kanilang katapatan, which is not true, na tapat sila kay Caesar, pinahayag nila, but hindi totoo na gusto nila si Caesar. Gusto nilang i-recognize si Caesar, kunwari, kaysa naman tanggapin nila si Jesus sa kanilang buhay at si King. So, walang nagawa si Pilato to save Jesus. And finally, isinuko niya si Jesus sa mga sundalo para ipako sa cross. Sa ginawa niya, so para bang ipinagbili ni Pilato ang kanyang kaluluwa kapalit ng pagsang-ayon ng tao o pagsang-ayon ng mundo, pagsang-ayon ng sanlibutan. There are lots of people today, even Christians, na mas pinipili ang pagsang-ayon ng mundo kaysa ang pagsang-ayon ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa Mark 8 verse 36, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. So be careful. If you always please the world, ang sanlibutan ng mga tao, hindi ka magiging 100% na tapat sa Panginoon. You should choose sa iyong buhay, isa lang ng katapatan na tipiplease sa buhay mo. Either ang Panginoon o either ang sanlibutan. Kasi kung sanlibutan ang piniplease mo ang pagsang-ayon ng mundo, then you notice sa iyong sarili na 50-50 palagi. 50-50 ang iyong katapatan, iyong relasyon sa Diyos. You cannot serve two masters. You cannot please both ang Diyos nga ng kalibutan. And I pray na sa imong kasing-kasing, you choose God. Only Him nga i-please sa buhay mo. Hindi ang mundo, hindi ang pagsang-ayon ng mundo, kundi ang Diyos lamang. So, be careful na hindi ka mahulog sa parehong pagkakamali. Huwag mong ipagpalit ang iyong kaluluwa sa pansamantalang papuri, kapangyarihan o palakpak ng tao, kagustuhan ng tao. Alam ni Pilato na walang sala si Jesus. But, sumunod siya sa kagustuhan ng mga tao. Para sa atin, there are pressure sa ating buhay. May mga pressure and may mga bagay na minsan nagtitempt tayo na mas pilihan natin kung anong popular kahit hindi biblical. But the Word of God, this morning, ang Panginoon nagpapaalala sa atin, remain na matatag at piliin ang tama. Ibigay ang katapatan sa Diyos.
So, check yourself. Sino o ano ang nakaka-impluensya sa ating mga desisyon? Sino ang mga nakaka-impluensya o ano ang mga nakaka-impluensya sa ating mga desisyon? Ito ba ay according or in line sa salita ng Diyos o para lang ma-please ang tao? O ito ba ay dahil ito ay sa kagustuhan ng tao? Mas pinipili mo ang gusto ng iba kaysa kung ano ang gusto ng Diyos. So, ang pagkukulang ni Pilato na kumilos ng bold ay nagpapakita ng kahalagaan ng integrity at boldness sa paggawa ng tama. So, let's make decision na alam natin kung anong tama, kung ano ang nakakalugod sa Diyos. Instead na magpadala sa pressure, sa takot, o sa gusto lang ng iba. O para lang i-please ang tao. Sabi ng Biblia in James chapter 4 verse 17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. So, Pilate tried to release Jesus and show to the people na walang sala si Jesus. And but hindi nagustuhan ng tao and he followed kung ano ang gusto nila. And after that, dineliver si Jesus sa mga sundalo. And you remember the story, hinugasan niya ang kanyang kamay to show na wala siyang pananagutan. Pero we know na accountable siya dahil pinili niya ang pagsang-ayon ng tao. And so, ang ating mga church, ang ating mga kilos, may consequences yan. Baka iniisip natin na walang bunga na mangyayari consequences kung mali ang ating pagpapasya. So, we will be accountable in every wrong decision na ginagawa natin sa ating buhay. And I pray na ang Diyos palagi ang mabigyan ng pabor sa buhay mo at hindi ang tao. Now, the second thing na makikita natin dito sa story in verses 70 to 37 is ang crucifixion ni Jesus. So, kahit na ayaw ni Pilato na hatulan ang isang taong alam niyang walang sala, so he was forced na sumunod sa pressure ng mga religious leader at ng mga tao. So finally, hinatulan niya si Jesus ng kamatayan. So, Jesus was brought sa Golgotha, and after that happened, pagkatapos na hagupitin si Jesus ng ilang beses ng matindi at tuyain, pagtawanan ng mga Roman soldiers. In verse 17, mababasa natin sinabi dyan, inilabas siyang pasan ang kanyang cross papunta sa lugar na kung tawagin dako ng bungo, Golgotha sa wikang Hebreo. So, alam na, kung imagine natin, binugbog si Jesus. So, mahina na siya siguro sa time na ito, pinapadala pa siya ng mabigat na cross. At duguan siya. So, pinasan niya ang kanyang sariling cross, and he fulfilled the prophecy about sa suffering ng Messiah. So, siya ay pinako, you know the story, pinako siya sa gitna ng dalawang kriminal, dalawang magnanakaw. Sa Golgotha, pinako si Jesus sa cross, sa pagitan ng dalawang kriminal. So, like ayon nga sa sinabi ng propesiya sa Isaiah chapter 53 verse 12, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. So, ang kahihiyan at pag-alipusta kay Jesus, it's a reminder for us kung gaano kakamahal ng Diyos at kung gaano kakahalaga na kung saan even ang kanyang sarili sinakripisyo niya for your salvation. And again, sa story, kung mababasa natin na pinasulat ni Pilato sa cross ang salita in verse 19, makikita natin si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. So, it was written sa Hebrew, Greek, at sa Latin, and ito ay hindi seryoso sa kanilang puso, but even though na hindi seryoso sila sa pagkakasulat na ito, that doesn't change the truth. Na si Jesus ay tunay na hari. His identity doesn't change his identity na kahit na siya ay napako sa cross, siya pa rin ay king. So, and again, as the story goes on, ibinili ni Jesus ang kanyang ina kay John.
si Maria, ina ni Jesus, ang kapatid ni Maria, si Maria na asawa ni Cleopas, si Maria Magdalene, at ang alagad na minamahal ni Jesus. Lahat sila ay naka-stand, nakaharap sa cross, and they were looking at Jesus sa cross, na kung saan nasasaktan sila sa nangyayari, nararanasan ni Jesus na paghihirap. Na makita ni Jesus ang kanyang ina at si John, he spent time kahit sa kanyang suffering. Hindi niya inisip pa kanyang sarili, inisip pa rin niya ang interest ng iba. And he told John na alagaan ang kanyang ina. Ibinili niya si Maria kay John. And so, again, despite ng kanyang paghihirap, nanatili pa rin ang pagmamahal niya at iniisip niya ang kapakanan ng iba. Now, remember, ang mga huling salita ni Jesus, verse 28, tingnan niyo po, verse 28, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha, ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at inilapit sa kanyang bibig. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. So, it is finished. Ito po ay sigaw ng tagumpay. So, it is finished. Tapos ng kanyang misyon. Tapos ng kanyang gawain na ibinigay sa kanya ng Ama, ang pagliligtas sa sangkatauhan. So, because of what He did sa cross, we can be forgiven. Anyone can be forgiven for those na sumasampalataya kay Jesus. And ang isa pang masakit na nangyari kay Jesus is nang tinusok ang kanyang takiliran ng sibat. To make sure na patay na si Jesus, tinusok talaga ng isang sundalo ang kanyang tagiliran gamit ang isang sibat. And interesting, in verse 34, kung ano ang lumabas. Agad na lumabas ang dugo at tubig. This is the fulfillment of the prophecy na sinabi sa Psalm chapter 34 verse 20 na kahit isang buto ay hindi mababali. Wala nabaling buto kay Jesus. Kasi to make sure na patay na ang isang another na ginagawa nila, ibinabali nila ang paa, buto ng pinako sa cross. Sa kanya, sinibat siya. So, another fulfillment of prophecy na walang buto na mababali sa kanya. And even, isa pang fulfillment sa Zechariah chapter 12 verse 10. Sa gayon, kapag pinagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat. So, John want to inform us that there are two prophecies na na-fulfill kay Jesus. Kahit isang buto ay hindi nabali at tinusok ang kanyang tagiliran ng sibat. So, remember, dumaan na siya sa grabe, matindi na paghihirap. Ipinilit na inilagay ang koronang tinik sa kanyang ulo, sinampal siya, inabuso ng mga sundalo, ng mga salita, ng mga tao, hinagupit siya, malupit na pagtrata, linatigo siya, nasugatan, nagkapunit-punit ang kanyang likod, hanggang sa dumaloy ang kanyang dugo, pinasampa niya ang cross, kahit nabugbog sarado na siya, dinala niya sa cross. Dinala siya sa cross at ipinako sa cross. And finally, tinusok siya sa kanyang tagiliran. Grabe yung mga pinagdaanan niya. And despite of that, hindi pinigil ng Diyos ang lahat habang si Jesus ay nagdurusa sa lugar ng makasalanan. Hindi niya, he could have destroyed, he could have sent fire from heaven para to wipe out these people, pero hindi niya ginawa. Alam niyo kung sino ang iniisip ng Diyos despite ng suffering ni Jesus? Ikaw at ako. So, despite na dumaloy ang dugo at tubig mula sa pagtusok, dahil sa pagtusok sa tagiliran ni Jesus, para bang, diba, sa lahat ng pinagdaanan niya, okay, this is enough. Enough na yun eh. Tinusok na ang kanyang tagiliran, na-fulfill na lahat ng prophecy. So, hindi pinigilan ng Diyos ang lahat habang si Jesus ay nag-suffer para sa ating mga makasalanan. Dumaloy ang dugo at tubig mula sa kanyang tagiliran. Para bang sinasabi ng Diyos, it is enough, sapat na, tapos na ang mission. Huwag nang galawin. And mula noon, wala nang masamang kamay na makakagalaw sa katawan ng Panginoong Jesus. Nabayaran na ang kasalanan natin. Nabayaran ng kasalanan. Sabi ng Diyos, sapat na, huwag nang galawin. Dahil nabayaran na ang ating mga kasalanan.
Now, another story is ang kanyang paglibing, ang burial ni Jesus in verses 31 to 42. So, remember si Joseph na taga Arimathea, he asked the body of Jesus, na inalis ang katawan ni Jesus mula sa cross, at tinanggal ang mga pako sa kanyang mga kamay at paa. Si Joseph na taga Arimathea, he was a rich man, kilalang miyembro ng konseho ng mga Hudyo. And so, lumapit siya kay Pilato, lumapit siya upang kunin ang katawan ni Jesus. He is a secret disciple. Pero ngayon, bold na siya. Minsan may mga tao na sikreto ang pagiging Kristiyano, di ba? Pero hindi, sabi sa salita ng Diyos, ang ilawan ay hindi pwedeng ilagay, hindi pwedeng siyang itago sa ilalim ng lamesa, di ba? Let your light shine. So, now dito sa time na to, he was bold. Hindi niya inisip ang kanya na maaring ang kanyang reputasyon or ang kanyang posisyon na by mawala or by may sabihin ng mga kapwa membro niya sa konseho na hindi maganda. Buong tapang niyang hiniling kay Pilato ang katawan ni Jesus. And this is the fulfillment, another fulfillment sa Isaiah 53 verse 9. Siya'y inilibing na kasama ng mayayaman. Si Joseph ay mayaman at meron siyang libingan na hindi pa napaglibingan. So, si Joseph ay devoted na disciple, follower ni Jesus. And he is bold now na isugal ang kanyang posisyon and ang kanyang reputasyon. So, we know the story, right? Pinagkaloob ni Pilato ang kanyang kahilingan. And so in verse 39, nagdala siya ng pabango, mga 30 kilong pinaghalong mira at aloe. This shows na pag-honor kay Jesus, respect and honor kay Jesus. And so he was brought sa bagong libingan. So maingat na inihanda ni na Joseph at Nicodemo ang katawan ni Jesus para ilagay sa libingan. In verse 40, kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango at binalot sa telang lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo malapit sa pinagpakuan kay Jesus, at may isang halamanan at dito may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. So, ang ibinigay kay Jesus hindi second hand. Pinaka the best. And so, dahil noon ay bispiras ng araw ng pamamahinga, dahil malapit ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. So, ang paglibing kay Jesus this is important part ng kwento ng gospel. Bagamat ito isang malungkot na moment, but this is full of hope. Sa bagong libingan, inilagak ang katawan ni Jesus before Sabbath. And dito magsisimula ang preparation para sa ang pinakadakila and glorious na event. Alam natin ang kasunod dito, di ba? Ang muling pagkabuhay ng anak ng Diyos. Now, in conclusion, in this chapter, pinakita sa atin kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Makikita natin na kusang nagtiis si Jesus ng sakit, pang-aapi, and ng injustices. Hindi dahil mahina siya, but He chose to suffer just to save us. Para iligtas tayo. Sa cross, makikita natin ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang kamatayan ni Jesus ay part ng plano ng Diyos to save us. Nang sinabi ni Jesus, it is finished, tapos na ang kabayaran ng ating mga kasalanan. You don't need to do penitensya. You don't need to you don't need to go to Calvary, sa mataas na lugar, because the sacrifice is finished. Ang sa atin na lang is manampalataya. Tanggapin ang ginawa ni Jesus para sa atin. Paniwalaan. Manampalataya. Tapos ng kabayaran ng ating mga kasalanan. Hindi natin kayang iligtas, church. May remind you na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya siya ang gumawa ng lahat para sa atin. Grabe, napakabigat. Grabe ang kasalanan natin. At napakabigat. That it cost Jesus ng matinding suffering. If you are not serious about sin, may I remind you kung gaano kagrabe naghirap si Jesus dahil sa kasalanan.
Kung binabaliwala lang natin every time na papaalalahanan tayo ng Panginoon, anak, pagsisihan mo yung kasalanan, anak, magbalik loob ka na, anak, gawin mo kung ano nakakalugod sa harapan ko. And perhaps hindi ka seryoso, hindi mo sineseryoso ang kasalanan. Look back sa cross kung hindi ka seryoso sa kasalanan. Look back kung gaano kagrabe ang paghihirap na dinanas ni Jesus doon sa cross dahil sa kasalanan natin. Matinding pagdurusa. But for God so loved the world, dahil sa pag-ibig ng Diyos na overcome niya ang lahat, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin napagtagumpayan niya ang lahat. So, walang anumang bagay makakatumbas sa anumang sakripisyo sa cross. Waray. Ever. Waray makakatumbas sa higing buwan ni Jesus dito sa cross. Ang cross, remember, ang cross ang sentro ng pananampalataya natin. Dito natin malinaw na nakikita ang pag-ibig ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas sa atin. So what should be our response? Yes, alam ko na alam nyo ang sakripisyo na ginawa ni Jesus. Alam natin ang story ng kamatayan ni Jesus sa cross. And hindi na ito sa kamatayan, kundi nagpatuloy dahil nabuhay si Jesus sa ikatlong araw. But what should be our response? Ang unang nararapat na tugon natin is pasasalamat at pagsamba sa Diyos. Pasasalamat at pagsamba sa Diyos. Now, kung kusang loob na tiniis ni Jesus ang cross, despite ng matinding paghihirap, so that ang mga sasampalataya, ang sumasampalataya sa Kanya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at maligtas mula sa walang hanggang kapahamakan. So, ang lahat na nangyari sa cross, may I remind you, it's a fulfillment of the prophecies na sinabi sa Lumang Tipan. And that proves na tumpak ang salita ng Diyos. That proves the sovereign plan of God. And we can trust this, the Word of God. Dahil lahat ay na-fulfill. At ang iba pang mga prophecy dito sa salita ng Diyos ay sigurado ding mapufulfill. So, mapagkakatiwalaan natin ang salita ng Diyos. And so, nararapat lamang na ilagak natin dito ang buong pagtitiwala ng ating pananampalataya sa salita ng Diyos. And notice, ang huling salita ni Jesus, sabi niya, naganap na. This implies na ang gawain ng pagliligtas ay tapos na. And it brings joy sa atin. Amen? It brings joy. And kung kay Jesus, kagalakan niya na mamatay sa cross para sa ating kaligtasan. And ang dapat na response sa ginawa ni Jesus sa cross is kagalakan sa ating puso. Kagalakan hindi dahil sa suffering niya, kagalakan dahil sa kaligtasan through His death on the cross. Kaligtasang hatid sa pamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Remember, ang pagmamahal ni Kristo, ang dahilan, this should be the reason why you are sharing Jesus to others. Kung bakit na binabahagi mo ang gospel sa iba. Hindi burden, hindi napipilitan. Not only sharing the gospel, but coming to church, attending fellowship, attending Bible study because you love Jesus. Worshiping Jesus, participating sa kingdom of God, sa mga bagay na nakakaluwalhati sa Diyos, not because it's a burden, but because ito'y kagalakan mo na gawin ang mga bagay nito because you love Jesus. It's not an obligation. Jesus did not die on the cross because it is His obligation. No, hindi sinabi sa Scripture na obligasyon, napilitan siya mamatay sa cross. And your response? Napipilitan? Obligasyon? No, that shouldn't be that way ang ating
ginagawa para sa Panginoon? Kundi mahal natin si Jesus, kaya naririto tayo. Sumasamba, dumadala sa pagtitipon, mahal natin si Jesus. At ang pagmamahal na yon na naranasan natin kay Jesus, ay siyang nagtutulak sa atin para ibahagi natin ang pag-ibig ni Jesus sa ibang tao. No wonder, yung mga Kristiyano na mabigat, lagi, obligasyon, ang hirap, burden, minsan nagre-reklamo na, ay ako na naman. I don't know, siguro may mga pressure na din siguro sa labas. Pero hindi mo pwedeng dalhin yan sa Panginoon, ang pressure, burden. Dahil lahat ng ginagawa natin is because of the love of God na naranasan natin sa ating buhay. Imagine nyo, kung pareho sa atin si Jesus, namatay sa cross dahil obligasyon, then it would be religion lang, reliyon, ritual, basta lang magpakita sa simbahan, basta lang gawin ang mga bagay at pag ayaw na dahil na burden na sa atin, then wag gawin. Pero remind you, church, again, ulitin ko, wag niyong gawin ang mga bagay dahil sa reliyon. Gawin yung mga bagay dahil naranasan yung pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos ang nagtutulak sa inyo na gawin ang mga bagay para sa Kanya. Amen? Amen? So, reliyon, obligasyon, pero ang relasyon na kung saan naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, may kagalakan sa ating gawin ang lahat ng mga bagay para sa Panginoon. Amen? So, ang kwento ng kanyang crucifixion sa cross, again, may I remind you, this is the center ng pananampalatayang Kristiyano. And so, we should find ways na opportunity to share the gospel, the message about sa pag-ibig ng Diyos, about sa pag-asa, about sa pagliligtas, especially sa mga taong hindi nakakaalam ng kahalagahan nito. And kung hindi ka pa nanampalataya, hindi ka pa nagsisi, tumalikod sa iyong mga kasalanan, then you should invite Him na pumasok sa iyong buhay, na maging Panginoon at tagapagligtas mo. Tanggapin mo siya and His sacrifice as the only way para sa iyong kaligtasan. Hindi sapat ang mabubuting gawa, or rather, hindi ang mabubuting gawa ang magliligtas sa iyo, kundi ang ginawa ni Jesus doon sa cross. Hindi ang reliyosong pamumuhay. Ngunit, sapat na ang ginawa ni Jesus sa cross to forgive us sa ating mga kasalanan and matanggap natin ang buhay na walang hanggan. Romans chapter 10 verse 9. Kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So repent. Repent from your sin. Pagsisihan mo, talikuran ng iyong mga kasalanan. Acts chapter 3 verse 19. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. The love of God shows na this is the pinakamakapangyarihan na reason upang mahalin at sundin si Jesus. This is the powerful reason na mahalin natin at sundin si Jesus. 1 John chapter 4 verse 19. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. So, it's because the love of God. Kung bakit iniibig natin ang Diyos, hindi tayo ang unang umibig, kundi ang Diyos. We love Him because He first loved us. So, sinabi ni Jesus sa verse 15, John 14:15, if you love Jesus, sabi ni Jesus, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So, magkasama ito palagi, ang pag-ibig at pagsunod. If you truly love Jesus, kung tinuod nga nahigugma ka sa iya, then bukal sa imong kasing-kasi, kusa na nating susundin ang kanyang mga utos. Sacrificial love of Jesus is the center of our faith. This shows about the eternal at ang dakilang pag-ibig ng Diyos. And ang nararapat na tugon natin is to love Him and obey Him ng buong puso.